I-discuss ko lang ang Piso Connect para mas masabutan. Di ko kaya ma-explain ng maayos aga. Piso Connect, ano ang Piso Connect? Ang Piso Connect is siya yung gatuwang or matuwang sa mga tao sa katanduan is sa mag-apply na mas madali taang process kaya ning peso nganyan manual. And kano ko pa sindang ibang problema pero i-discuss ko na lang siguro mga banabandit. Basta kung ano ang Peso Connect siya lang yung registration system sa pag-apply. Tapos para sa Peso Stop siya yung bagong information system. Kaya sa mga charge sa reporting ninda. Ang purpose ng Peso Connect para mapadali ang pag-apply and madali man ang pag-manage or pag-report pag-report ng peso sa dole. Tayo talaga ito ang salo sa mga problema ninda. Na ini ang mga responsibilities ng kada role ng Peso Connect. Siguro actors, siguro mas masabot yan. Sabutan nyo, actors ang apuduya. Ang ano talaga, Peso staff, admin, and then the users, yung mga ma-apply. Sa Peso staff, ang mga mahiling ninda sa UI ninda, yung dashboard. Ang dashboard na ini, di ko pa man na finalize. Kaya bahala na kitang mag-discuss kay ni Saga. Pero, ngunyan, gwining mga KPIs, yung mga box na tigatayam ni Ma'am Cecil, yung count ng applicant, kung say ng so barangay, so barangay ko say hari kadakan, bahala na kita uya. Di kaya ini na-discuss yung batanos. Nasa capstone notes man yata ini. Basta ang focus na sa dashboard, mo kita ning baging at least so pinaka hayani sa ad hoc yung kunwari ini ba gano. Ini sa barangay, ini yung mga lista ng barangay kung saan hari yung applicant. Yung kunwari ini sa San Juan, San Pablo, Santa Elena, San Andres, Pandan, ayun. So pinaka kung saan hari so applicant yung total kay ito. Gwa kita yun yung mga sa Dynavox na pwede tayo i-grade kung ano ang mga maluwas. Kunwari, skill. Sa skill na yun, pwede kita magano yung skill. Tapos, gudyan yung drop down. Mga kunwari, construction. Tapos, ining bar chart na yun. Siyempre, mabagwan. Mahanap ito no kung saan ang barangay na may pinakayang ka na skill na ito. Descriptive lang kayo ini kaya bako yun yung masyadong elegante. Ini, di ko alam, kinakalangan dyan. Basta bala na kita. Pili, mas magano yago kita ng suggestion sa panel. Di taman talaga alam kung actually mas magayon kung sa client ang hari. Ang importante lang kaya paano sa client, ining part na ini. Ang part na ini, so baging pwede ka mag-search tas maluwas uya yung tao. Kunwari, nag-search kita ning skills. Skills ang tiganap ng client. Nag-search kita ning skills na carpenter. Maluwas uya yung applicant na ito tapos kung senary na barangay. Pwede man mag-ano kita ning barangay uya, maluwas uya. So kung anong yan ta, basta ang importante lang sa client yung skills. Di ko alam mata. Na roles, ang roles na ini, nakadepende kayo ini. Dapat sa admin ini, ang roles na ini. Manabang ko na niya. Ang duplicate na ini ang gusto kong i-discuss talaga sa Indota. Kung nabasa nyo na yung activity,
activity diagram nakakangdungan na pag nag-register ng user tas na-validate na ang inot na validation kini ini i-check niya kung gananing kapareho so nag-apply ta ang ano kini ang situation kini kunwari ba ganon ini nag-apply na inot nag-apply siya totoo siyang tao ining kinang niya kunwari lang ini na pag nag-log na niya sa database ay kini maluwas. Pero sabihin ta ang taong ini nag-utro na naman ning apply. Pero pinalitan na lang ini ang age ni nining 23 ta. Sabihin ta na mali siya ning input. Di mangyayari na naman ini. Halos ini pareho lang an. Pero pagkaiba niya lang sa age. Ang ano kini bawal lang ay kini o kalain ta gatulubli ang database ta ang storage. Buwa kita ning ano yan duplicated system. Basta i-explain ko na lang ito yata sa ano. Hindi ko pa kaya nasabutan masyado. Basta ang ano kay ni ang duplicate ni para ma-prevent ang alkini ta ang taong ini pareho birthday pareho ang phone number ini lang nga pagkaiba yan ang problema pero gamaning pantulong o panduang case na ini iba talaga ang taong ini sa taong ini pero ang ano pareho ang information niya pero magkaiba sin ng tao ini possible talaga ang alkini kaya ang ano kay ni ang gigibon ta kay ni kada ganing register na applicant kada na baging guang gamatch na ay ini baging duplicate ang taong ini mapupunta ang information dito baging i-flag niya ang taong ini duplicate tapos so peso stop mahiling niya kung ano ito tas siya nang bala mag-review kung ang taong ini bang buday ni magkaiba bala na ang peso stop kito mas magayon kini kung igagata ning ID na validation masen pero kay puanta pa mag-connect sa gobyerno kito para maano access ta ang ID di taman yate dito ito kaya tabo ko man ito gibuon masyadong masakit barangay sulista ning barangay municipality bako man masyadong importante ta focus kita sa katanduanes applicant management ini lang yung mahiling ninda yung mga tao na nag-apply mga information di ko alam kung tama ba na i-count niyo yata sensitive information bagay ni ning mga taong nag-apply normal man lang yata na mahiling ini ta sa process ning peso mo niyan manual i-encode pa ninda ito nailing man sa nanindan pero hapoton ta kung talagang dapat na nailingan ta sensitive ang information skill registry auto-generated na lang ini or pili man na manual na create report generate report ini so connected ini sa dashboard kung anong nailing sa dashboard iyo man ini pero kay puanta pa ini i-discuss sa client ta ang problema kay ningon yan di ko alam kung anong klaseng report ta ano ni PDF buda Excel ang ano pa no kan sa Excel kay puanta malaman kung ano yung kung anong ikang tang column duman kung anong cell kung anong data kay puanta ning input ning client tuya o kaya maalaman ta kung anong klase tigasen ninda sa dole ang proseso kaya ninda mo yan mapunta ka sa peso manual na register tas i-encode ito ning peso stop tas send sa dole na ang bala sa mag-apply talagang baging front facing ng ang peso ini pareho lang ini kini sa admin ano daw bala na sa admin ko kita user management ini yung mga roles
baging kunwari pag ano, sa peso stop, wag kita ni tulo bagang ano ta rules ta no, wag kita ning peso stop admin buda user. Ang responsibility kay ni siya na yung bala kung kunwari bago nagyawag na tao, and ang tawong ini napagkatiwalaan, naglawag siyang peso stop, pero pwede ta siyang igibong admin base basta uyang gamit base uya sa user management. Activity logs, pareho lang inining activity logs ng Facebook. Actually, ano ko pareho mo lang sa ano. Tapos, ang user, so applicant lang. So, application registry lang. Ini, hindi ko naman yata ini-explain. Aduma naman sa notes. Aglang kay ni, mas pagayin ko ngayon kay ni, ay depende naman sa tuya. Aglang kay ni nakasanayan ko. Dashboard, applicant management, report, mas kaya naman yan. Bala na sa kung anong maano ni gusto ng client. Ay, ni so tiga explain ko. User ma-apply. Ini user ma-apply. Ma-applicant mapunta sa ano, ma-input tas bago sinda magyaog sa database or bago i-yaog sa ano bago i-yaog sa database may duplicate po na ini ang design ko nginot kini baging i-block yung user pero kain man ito sinabi ko na nga ni pwedeng duwang tao na pareho ang information kaya dito i-block. Pero ang ano kayo ni problema anong klaseng message ang ipaluwas na sa inda. Pwede itayam ta lang, kunwari na trigger ninday ni. Itayam ta lang, you have completed your application, please wait for message or call. Ay, ito ang normally, pag nangyari sa user. Pero ano kaya kung gamaning user na parehong information ang tig-input ng previous na user? Di anong message ang ipaluwas na duman? I-time ta ba na duplicate o so yung wait for the applicant message or employment message. Pag nag-validate na sa system or sa backend, dangan ta na i-process laog gabusuya. And so stop login pa yan. Simpleng login lang, sayong login lang, tapos i-check ta na lang yung kung anong klaseng role kayo taong ini. Basta ang ano tayo, wag ita kayo nining is active. Ang point ning is active is na sa gobyerno baga kadaklan na tao dyan, luwas sa yaog. So ang point ning is active na ini, kunwari, si staff, current employee, pinahari, tapos deactivate yung account niya para di niya ma-access. Hindi ko na, nag-login sa staff, i-check kung active. Kung bako ining active, balikon uya, pare on. Di siya makalagin maski nung ano niya. Pero kung active ang taong ini, tas registered, tawag sa system. Basta ang point lang ini, yung scalability ng tao. Lawag luwas baga, di man pili na i-delete ang account ninda permi, kain man ito. May pa kung igwa na sila ning ibalikan lang na account. Yes, 15 minutes. Uy, ang stock ta sa DB, relational, siguro MySQL or Postgres. Di ko alam kung anong mas magayon. Ay, mas magayon ini mas secure ini. And, ngunyan, nang igamit Laravel with a livewire for prototype lang siya. Hindi mag-expect ng masyadong interactability.
And ang architecture style ta ini yung baging code based design. Data man ini kay puan ini ano pero kay puan tayo ini sa documentation. Ang monolith siya lang yung gabos nasa sayong code base. Na lang kanyo si kunyo. Nasa sayong code base gabos. Dining paibaybang back end, paibaybang front end. No, sayo gabos. Ta ini gasunod na ini sa monolith, monolith, oh shit, MBC. MBC, yan yung controller view and model. Ano daw ko discuss? Yeah, discuss ko na. Tapos, kung magapot man si sir, di ko alam kung maapot. Kung nagapot si sir ning, o paano nyo ini-scale, paano kung ang tabako, gusto man magamit kini, paano man kung alaw kaan. Ang isimbag ta na lang, um, sa ngunyan sir, day kami gibuning or di mi mo natig asikasuan or di mi mo natig inota ang expected na user kini sir, concurrent na user, siguro di man maabot ng 300. Pag ma-apply ang tao, ga-apply ang tao, mga salo, 2 beses lang. Bako man na permi, bako man na ulo, ay tao, bako man na maging alog ning Facebook. So, sa yung database, okay na siya, sir. Or sa yung server, okay na. Pero kung mag-expand man kami sa future, sir, or nagkaiguan traffic na nagbaga lang, server, kay puan min na, magibo na lang kami, sir, ng plano na situational na plano kung ma-expand or kung magamit kami ng vertical or horizontal. Siguro i-search nyo na lang ito. Pero ang vertical siya yung baging ang database mo baging or sa cellphone baga. Kung sa cellphone ang vertical, yung cellphone mo tiga pa-upgrade mo sa 8 GB to 16 and ang vertical ang horizontal man siya yung bagay nagbakay ka na lang din sa yung cellphone, nakaparyo ka ito. I-search nyo na lang, madali mo lang masubutan. Basta pag nagabot, si sir, about sa scaling, sabihin na lang, ang di may man sir masyado, tig-asikasuan ta, ang expected na user plus expected max na user mula sa actual user, bako man masyadong dakoy o makos ning lag tabako man tar ni gabos magamit kan ning salabayan. So ay gibo mi na lang magibo kami ning plano kung kay puan namon yan like kay puan ayuson horizontal na lang kami madali lang i-implement siguro 2 hours lang madali lang sa hostinger pero kung i-expand mini sa kunwari sa tabako magibo na lang kami ning plano, preparation para sa horizontal scaling. Malipat kita kay ning hosting VPS. Makita na mas setup ning server. Pero ngunyan, dahil sa diamond lang kita, data man dito pa ipuan. Tapos pa yan, kalakoy ko pa kayo puan ni talam. Shit. Nangayas no. Kalakoy ko pag-ipuan. Ang sa UI pa yan kaya niya, ay pag-develop ta na, ako nang maasikaso sa pag-encode ng back-end. Pag-encode ako na, majority ako na ma-code, pero magtuwang man kamuta. Mas maano kini kung ako na lang mag-review ning tigagibo. Kung tama ba o mali. Tadi man pwede ako na lang gabus. Pero, ang ano kayo ni, kay puan yung makamatinding git para mas madali ko mabasa. Yung madali mo lang. Ang ano ta kayo ni, igwaning bala na si Jenna di kung sasay ang ma-distribute ning kung say ng gigibuhon pero kung dapat kita ning tao para sa front end
tapos backend. Bala na si Gina di kay ni, pero ini at least dapat bagita ning duwang ini. Ta ang ano tabaga ang ano nga nito, objective yung interactability. Oh, ito. Ang gusto ning ano ta ning client, gusto siya ning mostly web ay ano siya, mobile. Pero web ang pinili ko. Ta mas madari pwede ta siya gibon mobile or desktop. So kung sasay man ang auya, ang mapili niya na diuya, ang ano niya, bala siya sa designing UI, siya yung ma-communicate mostly sa client, yung ta siya na lang matalam ni kung anong kaipuan para sa backend. Bako man nagabo siya. Siya lang bala sa design sa layout, sa UX. Tas pag ma-design siya, kaipuan niya mag-design para sa duwang UI. So sa desktop or website, sa web tapos sa mobile. UI man lang ini, maski sa Figma na lang. Para gigibo mo sa mobile, ipasaday mo lang yung ginibo mo iya. Sakto mo sa screen. Kaya inining AI pero ano daw? Iyo kaya inining AI pero dapat gabos matesting mo talaga ini. Ano daw kung ganing laptop? Di man baga kita no. Sa na lang matesting ning gabos. Kita magibo testing ta siya lang ang niya maano kung okay na ito ba ko. Basta uya, siguro duwang tao sa ma-design kini sa manuya. Kung yan ang naano ni Jenna. Ang point kini dapat halos perming interactive ini tayo manini ang ano ta sayo sa objective talagang pupukusan kita o yan ni ning panel tayo itong kinangtang ISO. Tapos ko kay puan pa ning security. Kung say man ang mano ya siguro i-timeman ko na lang kamo kung paano. Ay, bako kaya ni ning AI ning pag magibo na kamo kay ni ikangan nyo lang na please AI, please generate this UI for me and please keep XSS or any potential vulnerability. Ano nga na pili mo? Cross-site scripting and then security issues that the system might have. Yan lang sa front end. Tapos sa back end, ano daw? Mas dakoy problema o yata. Ini ang bubukosan ta sa documentation. Kay puan ta malinig ang code base. Scalable meaning di kita gamayang-mayang ning kang ning authorization diyan kung sa ano daw pila daw taong maano iya. Paano ang problema kay puan ta ning taong ga test, ga document, ga ano ning scale ning QA ning quality assurance ang yapon. Kaya ko ini gibuon. Pero kay puan ko ning tuwang sa testing, sa pag-scale, sa pag-optimize. Ta ang problema taw ya, kay puan optimize ini. Kay puan magay ng query ta, magay ng cache ta. Ining dashboard na ini, kay puan kini dako lang interactability. Di pwedeng malang-malang lang ang gibuta sa backend. Kay puan tanin tawong ma-issure na ang database secure, mabilis. Kay puan pa testing, kaya ko manan specialty ko kaya ang database. Gaman kita ning sa processing part.
So optimization kay to, so caching kay to, so process flow kay to. Kay puwanta pa mag-isip ning ano nga po naman, tangina. Ito, tangina wala. Kay puwanta dumaan sa bakit kay puwanta security alog ning validation, sanitation, kay puwanta authorization, kay puwanta ning background jobs, tayo kita ning reporting, logging and monitoring. Importante ni para sa scaling ta kung gusto ta maging satisfy ang professor sa scaling ta kay puwanta ning monitoring tas logging. Kung sa'y man ang mano ya, pwede ko man sinday guide ko anong tama o mali. Basta balin sinda get para mahiling ko kung ano talaga ang tama o mali. Pwede man kita magamit ng code rabbit. Paspas na naman ako magtayo. Ay, wala akong problema. Ano daw? Pwede taman digibon sa mga tinayam ko. Pero kay puan kumayaman kung paano kadakuya or anong tiga-expect ninda sa system na capstone. Kung ang tiga-expect ninda yung simple man lang, kaya ko ang suluhon. Pero kung ang tiga-expect ninda sa talagang business grade na system, kay puan kung tuwang ta, kay puan ta pa mag-setup ning hosting, ning backups, ning logging. Para ba yan sa routes ta, sa API? Siguro simpleng, ako na siguro maano ka, sa rate limiting, ako na yata mabahala ka. Bura sa pag-connect sa kuya. Kapag ginibutan nini, di man kita magamit ng live wire. Unless iyo talaga ito ang best option. Pero kalain ta, huwag kita ning user facing na system. Siguro ang ano takan, view na lang.